So hello po mga ka-vlog, magandang araw po sa inyo. Ito po muli nagbabalik, syempre Kyle the Great, para sa panibagong tutorial na ipapakita ko po sa araw na to. So sa araw na to mga ka-vlog, ang gagawin ko po upgrading po. Bali papalitan ko po itong carburetor ng Motorstar Star X125 ng pang Motorstar Star X155 carburetor. Ito po. Itong Star X125 carb, papalitan ko pa ng Star X155 carb. Okay? Ulitin ko po, ito pong motor is Motorstar Star X125 motorcycle. Kung di po nagkakamali, 2018 model ata ito. So, upgrading po ng carb ang gagawin natin. Replacement po. So, sa tutorial na to, meron tayong dapat ihandang tools at mga kung ano-ano pang parts ng motor. So yan po mga ka-vlog. Yan nakikita nyo po sa screen ngayon. Nag-prepare po ako ng mga sumusunod. Una sa lahat, ito pong carburetor ng pang Motorstar Star X155. Kasi ito po yung ipapalit ko. Bali, Kema po ito. Yan po, may kasamang gas hose. Okay. And then, kung kinakailangan, gamitan natin ng, o magpalit tayo ng manifold o carburetor joint. Ito po. Okay. Tony, lumalabas ka na naman. Then, nag-prepare po ako ng extra carb kit. Pan-TMX po ito. Kasama dyan yung mga O-ring, float chamber gasket o carb gasket at kung ano-ano pa. Tapos extra basahan, yan po. Then of course nag-prepare po ako ng cartridge blade. Yan. Mechanical pliers. $10mm open and close range. Tsaka Phillips screwdriver. Yan. Nag-prepare na rin po ako ng extra premium gasoline. Yan. Hindi naman masyado marami. Tsaka tong DIY funnel o embudo. Okay. So di ko na patatagalin mga ka-vlog. Magpapalitan po ako ng carb. Papalitan na natin tong carburetor na to. Kasi una sa lahat, kaya ko siya papalitan, wala na po yung kanyang top cap, yung needle, tsaka yung throttle valve. Okay. So, lulugan ko na yung nut dito sa loob. Itong 10mm nut, gamitan natin ng 10mm open wrench. And ang pag-release po is counterclockwise o pakaliwa. Ayan. Ayan po. Pag medyo malambot na yung nut mga ka-vlog, pwede nang gamitan ng daliri o kamay. Iikot niya pakaliwa. Of course, huwag niyo iwawala itong nut ha. Iset aside nyo muna pagkatapos nyo matanggal. Okay. Yan. So lilipat po ako sa kabilang side sa loob para matanggal pa isang nut. Okay. Kung makikita nyo mga ka-vlog dito sa ibabaw ng carb na to, wala na po yung kanyang top cap. So incomplete po yung parts niya. So of course wala na rin siyang throttle valve at throttle needle. So ito, alisin ko itong isa pang nut. Ipo-focus ko lang. Yan. Luwagan natin gamit tong tool na to, 10mm wrench. Of course, syempre ang pag-release is clockwise, counterclockwise o pakaliwa. Counterclockwise po. Yan. Yan. So, naalis ko na isa pang 10mm nut.
So para hindi sagabal itong side cover sa air cleaner backside, ugutin natin. Dahan-dahan lang. Ayan. Ibalik na lang mamaya. Ayan. Pag nahulog yung goma o grommet, ibalik nyo po Isaset aside natin to dito yung side cover. Ibabalik natin mamaya yan. Tapos, since wala na yung top cap and wala siyang clamp dito sa air cleaner joint, itong goma na hose, pwede nang alisin. Gamitan natin ng kamay, onting puwersa. Hihilahin natin. Dito, papunta sa kaliwa. Since nandito yung bolt sa manifold. Subukan natin gamitan ng kamay, hihilahin natin. Yan. I-release muna natin tong air cleaner joint na to, itong goma. Tapos, hihilahin natin tong carb, papunta sa kaliwa. Kakamayin natin ng dahan-dahan. Uga-ugayin natin. Medyo stack up. Yan. Kailangan maalis lang. Yan. So may laman pa ata yung loob nito. Dito sa float chamber. Mukhang may laman pang gasolina. So ito po yung carburetor ng Starex 125. Genuine stock po ito mga kablog ng Starex 125 ng Motorstar. Put na rin yung o-ring dito sa portion na to. Ayan. So pag ganitong itsura, even na incomplete parts siya, huwag nyo itapon, of course. Itabi nyo lang. Ang gagamit pa to. Kung may makuha kayo reserva o pyesa para rito, mas maganda. Tapos, merong parts dito. Yung na kung tawagin ay bebra. So, representative to na, nagre-represent siya na parang manifold gasket. Yan. Ang tawag dito ng ilan is bevra. Itong parang goma na to. Since magpapalit tayo ng pang Starex 155 na carb, titignan natin kung kailangan natin ilagay pa to, ibalik, o yung manipis na gasket na lang ilalagay. Kung mag-fit o magkakasya. Okay? Iabang natin tong bebra na to. Huwag nyo munang itatago. Dahil magpapalit po tayo ng carb from 125 to 155 ng Starex. Ito yung nut. Itago natin dito. Ngayon, kukunin na natin yung carb ng pang Starex 155. Kung merong dapat ilagay na gasket, kukuha tayo ng gasket, okay? So, lalabas muna ako. So, naalis ko na yung carburetor ng Starex 125. Wala sa loob. So, i-check ko muna itong Starex 125 carb, mga ka-vlog. Checkin ko muna rito sa loob na to. Yung itsura, yung laman. Check ko na rin yung kanyang gasket.
So, gamit ng Phillips screwdriver, alisin nyo tong bolts. Yung positive bolt na tinatawag o Phillips type bolt. Tanggalin nyo counterclockwise sa pakaliwa. Yan. Matagal-tagal tong hindi nagamit. Technically yung motor, yung Starex 125 motorcycle, matagal na stock. Ilang months din. Ayan. Paluin natin ng dahan-dahan. Check natin ha. Ano nangyari dito? O yun, may laman. Yan o, may gasolina. Yun. Yun o. O, napanis na. O, baka unleaded yung nilagay dito. So, ayan. Check lang natin mga ka-vlog. Ayan. So, makikita nyo. Ito, may laman. Okay. Itatapon ko lang ito mga ka-vlog ha. Tapon ko lang sa kanal. Dapat ingatan nyo ang pagtapon o pag-dispose ng ganitong substance o likido. Lalo't kung gasolina, make sure na safe ang pag-dispose nito, okay? So let me advise you guys na kapag na-stack up at natapon nyo na yung laman, yung gasolina, linisan nyo agad. Linisan nyo agad tong chamber na to, yung dumi. Gamitan nyo ng gasolina, toothbrush at basahan. Kasama to. Lahat ng parts nito, yung kit, yung float, float pin, float bulb, main jet, pilot screw, air screw, at kung ano-ano pa. Pwede nyo i-disassemble o tanggalin. Linisan nyo ha. Mas maganda. Para magamit nyo pa itong parts na to. Okay? So, i-ready ko lang yung carburetor ng pang Starex 155 para mailagay na. Okay? I-ready ko lang. Isa pa mga ka-vlog, idadagdag ko lang sa paglinis ng karburador, lalot kung medyo na-stock o luma, marumi, much better meron tayong gamit na air compressor tsaka dust gun. Okay? Nang sa gayon, mas pulido yung paglinis, lalot yung mga main jet, pilot jet, may mga butas. Okay? So mas maganda malinisan siya na mayroong air compressor at dust gun. Okay? Tapos gagamitan nyo pa guys kung kinakailangan yung manipis na cable wire o yung hibla ng inner cable. Halimbawa, yung inner cable ng brake cable ng bisikleta o mountain bike. Mas maganda po yun kasi manipis po yun. Tama-tama sa paggamit o paglinis ng mga main jet at pilot jet.
since may mga butas po yun sa haligi, sa gilid at sa gitna. Magandang palinis yun kasi kapag na-stack up at napabayaan yung pag-carb, nababarahan ng dumi yung loob ng main jet at pilot jet mula sa butas. Okay? Basta't marunong lang yung maglilinis. Dapat alam niya yung gagawin niya sa paglinis ng carburetor. And then, syempre, yung parts o yung carb kit dapat kumpleto. Alam niya na hindi magkukulang. At hindi niya kayang magkulang yung parts. Kung ano yung inalis, saan nanggaling, saan niya tinanggal, doon niya rin ibabalik. Dapat alam yan. Kasi advantage po yan sa marunong mag-repair at maglinis ng carburetor ng isang motor, kasi hindi ka na magbabayad, hindi mo na kailangan magpaayos sa mekaniko, hindi ka mismo marunong na. Okay? Ito guys ito yung part ng float chamber sa Starex 155 carb. Ilalagay ko tong float chamber gasket. Ito, so para lang makita nyo paano paglagay. Yan ay, sorry. Yan. Tamang position mga kablog. Ilagay natin tong upper part ng carb ng Starex 155. Make sure na may clearance po para sa float Yung gilid, ituturo tong gilid Turo ko yung gilid ng float. Make sure na itong float hindi po sasabit sa gilid sa loob ng float chamber. Make sure na itong side ng float na to hindi sasabit dito sa loob, dito tsaka dito, para hindi po mag-overflow ang gas. Hindi po mag-overflow mula rito sa carb na to. Dapat may clearance po yung kanyang float. Dapat nagpe-play at hindi sumasabit. So ikabit na natin. Okay. Ayan. Hawakan nyo lang mga kablog Hawakan nyo lang ng kamay. I-ready nyo yung bolts, yung positive o Phillips type bolt. Ayan. Tapos ihandaan nyo yung Phillips screwdriver. Higpitan nyo naman clockwise o pakanan. Ayan. Ikot nyo pakanan. Okay. Ilagay nyo muna yung dalawa pang natitira dito at dito. Tamang pag-ikpit mga kablog para maiwasan yung pagka-lost thread. Okay? Ayan. Ayan. And then
So nasa 20 minutes na tayo. Tiis-tiis lang mga ka-vlog. Yan. Okay. Yan. So higpitan ko na ng tama. Pagkaramdaman nyo Yan. Isang higpit. Tamang higpit. Tamang pag-ikot. Yan. Dalawa. Last. Yan. Tatlo. Okay. Tapos, dito naman sa portion na to, sa lagayan ng manifold, ihahanda nyo yung O-ring. Kung kinakailangan yung vibra, ito. Or kung hindi, ihanda nyo yung isa pa ang extra manifold gasket. So, kukuha ko rito para sa manifold gasket at kung ano pa yung mga kailangan. Check ko rito Ito. Yan. Ito yung manifold gasket. Baka kailanganin natin to. Ihanda ko to. Okay. Tapos titingin ako ng mga O-ring. Ito. Kung ano yung fit dito. Tingnan kung pwede ito mas maliit. Yan. Tingnan kung may ilalagay ko. Yan Kumuha ko ng isang O-ring para dito sa portion na to. Yan. Yan I-expand ko lang Kung ma-expand, mas maganda. Kung di kaya, kumuha kayo ng mas malaki-laking O-ring na mag-eksakto dito sa portion na to. Ayan. Ayan. Ayan mga ka-vlog. Kung matanggal man yung O-ring, ibalik nyo lang. Kung makakompress nyo ng ganyan, mas maganda. Sa pagkabit, huwag nyo nga malaglag. Iabang nyo tong manifold gasket. Ito extra vibra. Ito yung bago. Kukuha ko Yan. Kung kinakailangan, ito. Tignan ko magsasakto. Kung kinakailangan to, ilalagay ko to. Tapos, i-prepare natin yung mga gamit. Okay. Pupunta tayo sa kabilang side ng motor mga ka-vlog. Mabalik tayo sa loob. Okay. Punta tayo sa loob sa kabilang side. Yan. So susukatin ko kung vibra ang ilalagay o manifold gasket mukhang vibra talaga. So itong isang vibra, itong part na to susubukan kong ilagay bago po ito mga ka-vlog. Ilalagay ko na ron sa loob. Hindi ko lang facing nito. Lagay ko muna to Yan. Kapit natin. So sa dalawang butas ipasok natin itong vibra. Tingnan yung tamang position Pag mali, baliktarin natin. Pag di magtugma, babalik yung luma. Ayan. So ayan Ayan.
Tapos, bago nyo ilagay ng tuluyan tong carb ng Stex Starex 155. Ito. Itong carb ng Starex 155, ulitin ko mga ka-vlog. Alisin muna natin yung top cap. Okay. Gamitan natin ng mechanical pliers para ilagay yung dulo ng throttle cable. Ayan. Ayan, tumalbog. Ayan na. Yung spring, top cap. Ito, yung portion na to. I-ready natin. Ayan. So, paano ulit? I-ready nyo to. Kunin nyo tong dulo ng throttle cable. Ito, kung makikita itong top cap, may butas sa gitna. Pasok nyo yan. Ayan. Pag napasok nyo na yung dulo ng throttle cable, dito sa gitna ng, o sa butas ng top cap, isunod nyo yung spring. Ayan. So, persan ulit to. Ayan. Hawakan nyo. Gamitan nyo ng dalawang daliri. Ayan. Ayan na. Tapos, i-ready nyo tong part na to. Lulusot nyo rito sa butas na to. Itong tinuturo ko. Yung dulo ng mismong throttle cable ng ganyan. Salpak nyo. Hilahin nyo lang. Ayan, hilahin nyo lang. Yan. Hanggang mag-fit at pumasok sa loob. After nyan, pag na-set up nyo na to ng ganito, yan, kasama yung karayom o throttle needle, ihandaan nyo na tong Starex 155 carb. Tamang posisyon na, tamang pacing, ganyan. Tapos ipasok nyo. Yan. Silipin yung pasok ha. Yan. Kita nyo may needle sa loob. Pero dapat sagad yan. So silipin nyo, diba? Pasok. Yan. Lalurin ko ha. Medyo matigas lang. Na-stack up yung sinilyador niya. Pag may unting awang dito sa baba, kung makita nyo yung throttle niya, yung throttle valve, yung sa loob, kung may unting space sa baba, mag-adjust kayo ng throttle cable para bumaon o sumagad. Ito, galawin nyo lang to. Okay? Gagalawin nyo lang yan para sumagad. Itong adjustment dito sa throttle cable. Nang sa gayon, ito, bumaba pa ng gusto. Okay? So, ganun lang gagawin ninyo. So, ikakabit ko na tong carb na to. Ilagay na natin tong Starex 155 carb dito sa loob. I-assemble na natin. Sasalpak na natin. Okay? I-position nyo yung gasos ha. Check nyo ulit yung o-ring. Ito. Make sure na hindi siya mawawala, malalaglag o matatanggal. Since nandyan na yung vibra, itong kulay black na part, sunod na natin to. Salpak muna natin ng maayos. Okay? Pwede nyo nang galawin tong itong nasa baba, yung pilot screw. Okay? O yung tinatawag na air screw. So gamitan natin ng maliit na flat screwer. Ito. Dito sa susian ko. Yan. So, ang turn nito mga kablaga, usually, ang pag-ikot, yung turns ng air screw na to, is 2 or 2.5. Meaning, sa bawat bilang, 360 degrees ang pag-ikot. Okay? Mula sa pagsagad, isasagad nyo muna, ikot nyo to pa kanan, o clockwise, isagad nyo. Sagad nyo muna. Pag medyo matigas na, doon kayo mag-i-start. So, lulugan ko siya ng konti, tansyahan muna. Bibilang ako ng siguro 1 hanggang 2 rotation. Yan, gaganyan ko muna. Okay? I-adjust pa naman ulit yan mga ka-vlog pag napaandar nyo na yung motor. Pag umandar nyo yung makina, dun kayo magkakaroon ng adjustment para sa idle. Kailangan paandarin nyo muna yung motor. Tapos i-adjust nyo na lang ulit. Kasama
yung sa throttle screw. O yung itotono na tinatawag, yung minor, okay? Tapos ipasok nyo na dito. Yan yung Starex 155 carb dito, okay? Ayos lang natin ha. Yan. I-position nyo muna, isalpak nyo muna na maayos tong air cleaner joint. Yan. Yung butas. Dapat may opening yan. Hindi mabaraha. Yan. Okay. Na-position ko na, naisalpak ko na maayos yung itong air cleaner joint na to. Tapos dito sa bolt, sa stud bolt, ilagay na natin tong 10mm nut. Kamay nyo muna Sa mga kablog mini-maintain ko at sinisikap ko na ito ay hindi ko na may edit pa. So no cuts, no edits. Sinisikap ko siya na walang edit o unedited tong video para mas convincing, actual yung tutorial na to. Okay. Ilalagay ko muna tong sa pang 10mm nut sa kabilang side sa labas. Okay. Tapos higpitan na lang yun. Yung mga 10mm nut, higpitan na lang yan mga kablog ng maayos gamit ang 10mm wrench. Itong isang 10mm nut, ilagay natin dito. Kakamayin nyo muna mga kablog. Iikot nyo clockwise o pakanan. Okay, tamang pagigpit. So maganda dito kung hindi na siya mag-flow. Hindi magkakaroon ng leak o gas leak sa bawat parts ng carb. Kasi usually una-una dito sa drain outlet siya nag-overflow. Minsan dito sa air screw, minsan dito sa manifold sa pagitan ng vibra at carb. O kaya dito naman sa mismong gitna ng carb dito sa flow chamber. Diyan usually nagkakaroon ng overflowing ng gasolina o gas leak. Okay? Yun ay depende kasi yun kung mali yung paglagay ng mga pyesa o carb kit sa loob or kulang sa higpit. Or minsan pagpalyado yung gasket o o-ring. Yun. Ilan lamang yan kung bakit, sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng gas leak o overflowing. Maaari rin sa drain plug or maaari rin sa mismong float valve. Bali nasa tutorial ko na yun before. Sa ganitong motor din. Sinutorial ko yung mga usual reason o common reason kung bakit nagkakaroon ng gas leak o overflowing ng gas. Sa tutorial ko na yun. Dun sa previous tutorial ko. Dito rin sa same motor din. Itong Starex 125. Pwede nyong hanapin mga ka-vlog dun sa YouTube channel ko. Okay? Yan. Again, sa pagigpit ng mga nut na to, itong 10mm nut is clockwise o pakanan. Gamit yung 10mm wrench. Yan pakanan lang, tamang pagigpit. Yan. Tapos tamang pagigpit, inano ko na ng tools yan, itong top cap. Tapos tong Philip screws, inikpitan ko na yan. Tayo sa kabila. Yan. Susundan nyo lang mga ka-vlog yung ginagawa ko kaya hindi ko na in-edit. Para mas madali nyo masundan. Nang di ako nag-i-skip na video o nag-i-edit ng video. So continuous ito mga ka-vlog tsaka actual.
So dito naman sa kabilang side, higpitan ulit natin tong 10mm nut na to, pakanan. Pakiramdaman nyo mga kablog ha. Pag tamang higpit na siya, nahigpitan nyo na maayos, okay na yan. Tapos, since naka-reserve na itong switch dito sa fuel cap, isunod nyo na agad tong gas hose. Alalayan nyo rito, salpak nyo rito. Dito sa inlet, itong gas hose. Ilalagay na natin. Okay. Yan. So yan, na-connect ko na yung gas hose dito sa fuel cap. Nailagay ko na yung gas hose, naisalpa ko na. If ever guys na kulang sa haba o bitin yung gas hose, kumuha kayo na mas mahabang gas hose. Pumutol kayo ulit, palitan nyo to. Maglagay kayo na mas mahaba ng konti. Pwede naman yun. Tagalin nyo lang yan, maglagay kayo ng panibagong gas hose na mas mahaba rito sa isa. Okay, mas mabuti kung original, kung makakuha man kayo. Or pwede kayong maglagay ng gas filter para mag-extend yung gas hose. Kung gusto nyo na maglagay ng gas filter, mas maganda. Pero sa tutorial to, hindi na ako naglagay, okay? After nyo mga ka-vlog, na-set up na natin yung gas hose. Pagkatapos nyan, naigpitan na yung mga pyesa, mga nut dito sa carb. Nailagay na yung carburetor. Nailagay na yung gas hose. Maglalagay na tayo ng gasolina, okay? Dito. Bubuksan natin tong takip. Yung gas tank cap. Susiyan natin. Susiyan natin. Then, prepare tayo ng embudo. Then, gasolina. Maglalagay muna ako para matesting kung aandar o hindi. Okay? Yan. Yan na. Yan. Para actual nyo makita. Yan. Alisin natin tong embudo. And then, balik natin tong gas tank cap. Sara ulit natin. Yan. Maghintay tayo na ilang seconds mga ka-vlog para mag-flow pababa yung gasolina. Padadalhin muna natin yung gasolina mula rito sa gas tank papunta sa fuel cap, dadaan sa gas hose papunta sa carb. Okay? Para ma-check na natin mga ka-vlog, habang nag-aantay tayo ng ilang segundo kung mag-overflow, para ma-check up natin yung carb mismo rito sa portion na to, kung meron tutulong gasolina, kung meron magli-leak ng gas dito sa pagitan ng carb, dito sa gitna, sa chamber, sa air screw, dito sa pagitan ng manifold, vibra at carb, dito sa gilid sa taas na tinuturo ko. Ito to mga ka-vlog, minsan dyan nagkakatulo o kaya sa drain, dito sa drain outlet. Yan, tingnan natin ilang seconds lang mga ka-vlog. So ayan, nag-overflow siya. Ayan o. Okay, sige, patay muna natin ha. Paantarin ko mga ka-vlog ha. Since yan nakarekta yung mga ka-vlog, papaantarin ko. Okay? Since yan ay nakarekta mga ka-vlog, di ko nasususiyan, paantarin na natin motor. Andar.
So mga ka-vlog, umandar na yung motor. Pero mataas yung kanyang idle. Yung sinasabi ko na kailangan paandarin muna yung motor para malaman natin kung mataas o mababa yung kanyang idle. Doon tayo magkakaroon ng adjustment sa carb. Okay? I-adjust na lang natin yung mga ka-vlog. Maaaring dito sa air screw, i-adjust ko ng konti, ibababa ko. Okay? So yun lang mga ka-vlog, naipakita ko na yung upgrading ng carb ng Motorstar Star X125 motorcycle na to. Pinalitan ko na ng carb. Nagpalit ako ng carb. Ang ipinalit ko syempre yun nga, yung Star X155 carburetor, yung Kema. Itong tinuturo ko. At ang pinalitan ito. Itong Star X125 carb. Stock to mga ka-vlog ah. Itatago ko na lang to. Lilinisan na lang yan mga ka-vlog. Okay? So ayan, pakita ko na. At least umandar na yung motor. Adjustment na lang ng carb ang kailangan mga ka-vlog. Ang importante, umandar yung motor. Na-read nyo naman, nakita nyo. Pinandar ko yung motor at umandar naman siya. Okay? So sa mga di pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, magsipag-subscribe na kayo. Hanapin nyo lang yung aking channel, Kyle the Great. Hit nyo lang yung subscribe button, tapos hit nyo lang yung notification bell para sa updates. Okay? So, thank you very much mga ka-vlog. Stay tuned lang kayo mga ka-vlog para sa mga susunod kong tutorial dito sa aking YouTube. Okay? YouTube channel. So, okay, papandarin ko mga ka-vlog ha. For the last time para makita nyo ulit. Mga ka-vlog ha, maandar ha. Okay, God bless.